Panginoon po namin Diyos. Ama, narito po kami, iyong mga anak. Narinig mo po ang aming mga inawit. Awit po ng aming pagsampalataya na kami ay pinagtiwalaan mo. Binigyan mo kami ng mga tungkulin upang magpatuloy kami sa mga pagsamba. Ama namin Diyos, narito na po ang mga anak mong nangalat sa iba't ibang panig ng daigdig. Bunga po ng mga pag-uusig na nagmumula rin sa aming mga kakapatid sa pananampalataya. Na hindi sila nakaliwanag, hindi sila naninindigan sa katotohanan at sa panig ng iyong katwiran. Ama, nakikiusap po kami sa iyo. Kung paanong naawa ka sa amin, ganun din po ang iyong gagawin sa kanila. Kaawaan mo po sila, Panginoon Diyos, na sana mabuksan ang kanilang mga kaisipan. Huwag silang patangay sa mga kamalian ng mga tiwaling tagapanguna, kundi panghawakan ang iyong mga salita, ang iyong mga aral, sapagkat ito po ang katunayang natuto kami sa mga aral na aming natamo sa pagsusugo mo po sa huling araw. Panginoon, mag-aaral po kami ngayon ng iyong mga banal na salita. Sasamahan mo po ang bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng ganap na mga pagkaunawa upang kami po ay mananatiling tapat sa iyong mga banal na salita. Ama, pakibasbasan mo po lahat ng mga anak mo na kasama ngayon sa pagsambang ito. Nawa ang Espiritu Santo ang maghahari sa bawat isa sa amin upang kaming lahat ay maging karapat-dapat po sa kaligtasang ibinigay mo po sa bawat isa sa amin. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala upang ang aming mga paglilingkod sa iyo ay maging kalugot-lugod. Idinadalangin din po namin sa iyo, dakilang Diyos. Pakigunita ang lahat ng pamilya ng iyong mga anak. Tulungan mo po na makapanindigan, huwag madaig sa mga kasamaan. Hiling din po namin sa iyo, pakialaala ang pamilya ng kapatid na Eranio Manalo. Tulungan mo po sina Kateni, kanyang mga anak, saan man po sila ngayon naroroon. Pakiingatan ng iyong makapangyarihang kamay, iligtas mula sa mga masasama. Pakialaala din po ang kapatid na Angel at ang kanyang mga kasama na hanggang ngayon ay nasa bilangguan. Ipinakikiusap namin po sa iyo. Hindi po kami nag-uutos, nagmamakaawa lamang kami. Ama, palayain mo na po ang aming kapatid upang makasama namin sa mga ganitong pagsamba, paglilingkod sa iyo. Sumasampalataya kami, dakilang Diyos. Dininig mo po ang aming dalangin. Ang lahat po ay aming ipinakikiusap sa iyo. Sa pangalan po ni Kristo Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Mga mahal na kapatid, lahat po ng tao, kasama tayong mga kaunting nalabi sa Iglesia ni Kristo, ay nilalang ng Diyos. Binigyan po tayo ng pisikal na katawan upang gamitin sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Kapag pinabayaan po natin ang ating pisikal na katawan
maaari po itong mapinsala o magkasakit, hindi magamit sa tamang kaukulan. Lalo itong magbigay sa atin ng problema sa paghanap ng salapi para po pambili ng gamot at pambayad sa hospital bills. Bakit po dapat ingatang malusog at malakas ang ating pisikal na katawan? At kung tayo po ay nagkasakit dahil hindi naman naiwasan, ano po ang ating gagawin? Atin pong pag-aaralan ang sinasabi ng Biblia. Ano po ang ipinag-uutos sa mga hinirang ng Diyos na dapat gawin sa buong katauhan? Sa unang Tesalonica 5:23, mga mahal na kapatid, ganito ang nakasulat. Nawa ang Diyos ng kapayapaan ang siyang magpabanal sa lahat sa inyo. Naway manatiling walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ano po ang ipinag-utos sa atin? Ipinag-utos po na panatilihing walang kapintasan ang ating buong katauhan. Pinaiingatan sa atin ang pisikal nating katawan. Ganun din ang ating espiritu at kaluluwa. Sa makatuwid, ang pagpapabaya sa ating pisikal na katawan, mga kapatid, ay kasalanan laban sa Diyos. Ano po ang ating gagawin para maingatan ang ating pisikal na katawan? Layuan natin lahat ng masasamang bisyo tulad ng alak, sigarilyo, sugal, droga, at ibang aktibidad na pipinsala ng ating espiritu, kaluluwa, at pisikal na katawan. Anong uring pisikal na katawan ang nais ng Diyos na ating taglayin? Sa ikatlong Juan 1:2, ganito po ang pahayag. Mahal kong kapatid, dalangin ko, naway nasa mabuti kang kalagayan at malusog ang iyong pangangatawan, kung paanong mabuti rin ang kalagayan ng iyong kaluluwa. Ano po ang nais ng Diyos sa atin, mga mahal na kapatid? Nais ng Diyos na tayo ay nasa maayos na kalagayan. Taglayin natin ang mabuti at malusog na katawan. Kung paanong mabuti rin ang kalagayan ng ating kaluluwa at ng espiritu. Alam niyo mga kapatid, maaaring malusog ang ating pisikal na katawan. Subalit, kapag ginamit natin ito sa gawain ng kadiliman, sa panggigipit sa ating kapwa, hindi po ito makalulugod sa Panginoong Diyos. Ano po ang itinuturo sa atin upang maingatan ang ating pisikal na katawan? Pakinggan po natin si Apostol Pablo sa kanyang sagot sa unang Timoteo 4:8. Ganito po ang nakasulat. Sa pagsasanay o pagpapalakas ng katawan ay mayroon ding pakinabang. Ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan, sapagat ito ay may pangako, hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Ano po ang payo sa atin? Ang payo po sa atin, tayo'y magsanay o magpalakas ng katawan. Kailangan po ay physical exercise dahil meron itong pakinabang sa ating kalusugan. Dapat bawat isa po sa atin ay magkaroon ng regular na ehersisyo tulad ng paglalakad at jogging. Hindi po kailangan mga mahal na kapatid na gumasto ng malaki para mag-exercise.
Subalit, higit po sa lahat ay makita sa atin ang makadiyos na pamumuhay. Paano yan? Palaguin natin ang ating buhay espiritual. Huwag nating kalilimutan ang nagkaloob sa atin ito. Sino po ang dapat kilalaning nag-aalis at nagbibigay ng buhay? Sa Deuteronomio 32:39, ganito po ang pahayag. Alamin ninyong ako ang Diyos. Oo, ako lamang. Maliban sa akin ay wala nang iba pa. Ako'y pumapatay at nagbibigay buhay. Ako'y sumusugat at nagpapagaling din naman. Wala nang makakapigil anuman ang aking gawin. Narinig po ninyo mga mahal na kapatid? Lagi po nating tandaan, ang Diyos ang may kapangyarihan sa ating buhay. Siya po ang nag-aalis at siya rin po ang nagbibigay nito. Siya ang sumusugat, siya rin po ang nagpapagaling. Lagi tayong magtiwala at umasa sa kanyang magagawa sa atin. Kinikilala po ba ng mga unang lingkod na nasa kapangyarihan ng Diyos ang pagpapagaling? Sa Awit 103, mga talatang 2-3, ganito po ang pananampalataya ng mga nauna sa atin. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya, na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan, na siyang nagpapagaling anumang sakit o lahat mong karamdaman. Mga kapatid, kinilala ng mga unang lingkod ng Panginoon Diyos na siya ang nagpapagaling anumang sakit o karamdaman. Ganito rin po dapat tayo mga mahal na kapatid, kakitaan ng pananalig. Sa Panginoong Diyos tayo umasa at magtiwala. Ngunit, tandaan natin, kahit anong alaga ng ating katawan, darating din po ang pagkakataon na tayo ay magkakasakit. Alam po ba ninyo na may mga tao na ayaw magpatingin sa doktor kapag nagkasakit dahil sa paniniwala na ang Diyos ang nagpapagaling? Ang ganitong isipan po ay hindi tama. Ano po ang katunayan? Bawal po ba sa bayan ng Diyos ang magpatingin sa doktor kapag mayroong sakit o karamdaman? Hindi po bawal ang magpatingin sa doktor kapag nagkaroon ng karamdaman. Meron po bang doktor sa panahon ng mga propeta? Dito po sa Jeremias 8:32, ganito po ang nakasulat. Wala bang pamahid na gamot sa Gilead? Wala bang manggagamot doon? Bakit nga hindi pa naibabalik ang kalusugan ng anak na babae ng aking bayan? Mga mahal na kapatid, ang atin pong binasa ay isang rhetorical question. Sa makatwid, obvious po na merong doktor sa panahon ng mga propeta. Sa panahon ng mga apostol, meron bang mga doktor? Pakinggan natin po sa Colosas 4:14, ganito po ang nakasulat. Binabati kayo ng minamahal nating manggagamot na si Lucas at gayon din ni Demas. Sa panahon ng mga apostol, mga kapatid, ay merong mga doktor na pwedeng lapitan kapag merong karamdaman. Tanungin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ba ay hindi payag na magpatingin sa doktor ang may sakit? Sa Mateo 9:12, ganito po ang kanyang sagot. Nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya, hindi nangangailangan ng manggagamot ang malulusog, kundi
ang mga may sakit. Sa makatwid, hindi tutol ang Panginoong Jesucristo na magpatingin sa doktor ang may sakit batay po sa kanyang pananalita na ating binasa. At batay na rin sa mga talata ng Biblia na ating binasa, nauna pa, ang Diyos ang may hawak ng ating buhay. Siya ang nag-aalis at nagbibigay buhay. Siya ang may kapangyarihan sa ibabaw ng lahat. Ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan. Gayon din ang mga doktor. Ngunit, meron pa pong isang extreme na isipan ng iba. Ayaw magpatingin sa doktor pagkatapos na maipanalangin ng may sakit. Tama po ba ito? Ipinagbabawal ba ang magpatingin sa doktor pagkatapos na maipanalangin ang may sakit? Sa ikalawang hari po, Kapitulo 20, mga talatang 1 hanggang 7, ganito po ang pahayag. Nang mga araw na iyon, nagkasakit si Ezekias at malapit nang mamatay. Si Propeta Isaias, na anak ni Amos, ay pumaroon sa kanya at sinabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sambahayan sapagkat ikaw ay mamamatay na. Hindi ka na mabubuhay. Nang magkagayon ay iniharap ni Ezekias ang kanyang mukha sa dingding at nanalangin sa Panginoon na sinasabi, alalahanin mo ngayon, O Panginoon, idinadalangin ko sa iyo kung paanong ako'y lumakad sa harapan mo sa katapatan at ng buong puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak ng mapait. At bago nakalabas si Isaias sa gitnang bulwagan, dumating ang salita ng Panginoon sa kanya na sinasabi, bumalik ka at sabihin mo kay Ezekias na pinuno ng aking bayan, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ni David na iyong ninuno, narinig ko ang iyong panalangin. Nakita ko ang iyong mga luha. Pagagalingin kita. Sa ikatlong araw ay aakyat ka sa bahay ng Panginoon. Dadagdagan ko ng 15 taon ang iyong buhay. Ililigtas ko ikaw at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria at aking ipagtatanggol ang lungsod na ito alang-alang sa akin at sa aking lingkod na si David. At sinabi ni Isaias, magdala kayo ng binilong igos at itapal ito sa bukol upang siya ay gumaling. Mga mahal na kapatid, ano po itong ating binasa? Ang ating pong nabasa ay kasaysayan ni Haring Ezekias. Nang siya po ay nagkasakit, ano ginawa niya? Siya po ay nanalangin sa Diyos. Pagkatapos, siya ay nagpatingin sa doktor. Dahil sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Gumaling si Ezekias. Dinagdagan ng Diyos ng 15 years ang kanyang buhay. Maaari po bang mangyayari sa atin ngayon? Maaari. Kapag ginusto ng ating Panginoon Diyos. Kailan po magiging kasalanan ang paghingi ng tulong sa mga doktor? Pagdan po natin sa ikalawang Kronika 16:12, ganito po ang nakasulat. Nang ika-39 na taon ng kanyang paghahari, si Asa ay nagkaroon ng karamdaman sa kanyang mga paa. Ang kanyang sakit ay naging malubha. Gayunman, maging sa kanyang pagkakasakit, ay hindi niya hinanap ang Panginoon, kundi humingi ng tulong sa mga manggagamot. Sino po yan? Si Asa, hari, nagkaroon ng sakit na malubha.
Hindi siya lumapit sa Diyos. Hindi siya nanalangin. Kundi sa doktor siya humingi ng tulong. Bagay na hindi nakalulugod sa ating Panginoon Diyos. Mga mahal na kapatid, huwag po nating tularan si Asa. Tayo bilang mga iglesia ni Kristo, ay sa Diyos tayo unang dudulog, anuman ang ating problema. Sa Diyos tayo lubos na magtiwala at umasa. Ano po ang itinuro ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga anak na magbibigay ng tiyak na kalusugan sa ating katawang pisikal? Pakinggan po natin mga kapatid sa Kawikaan 4, mga talatang 20 hanggang 23, ganito po ang pagtuturo. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pandinig sa aking mga wika. Huwag mong hayaang sila'y mawala sa paningin mo. Ingatan mo sila sa kaibuturan ng iyong puso, sapagkat sa mga nakakatagpo sa kanila, ang mga ito ay buhay at kagalingan sa kanilang buong katawan. Ang iyong puso ay buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Ano po ang turo sa atin, mga mahal na kapatid? Ang turo sa atin, makinig tayo sa mga salita ng Diyos. Huwag lang napakinggan, kundi kung meron kang Biblia sa bahay, basahin mo. Ugaliin nating magbasa ng Biblia. Huwag tayong pumayag na mawala sa atin ito, ang mga salita ng Diyos. Ingatan nating mabuti sa ating puso. Bakit? Dahil ang mga salita ng Diyos, mga kapatid, ay bukal ng buhay, kalusugan at kagalingan ng ating buong katawan. Sa makatwid, mga mahal na kapatid, tungkulin natin na ating ingatan ang kalusugan ng ating buong katauhan, ang espiritu, ang kaluluwa, at pisikal na katawan, hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Gamitin natin ang lahat-lahat sa atin sa mga paglilingkod sa Panginoong Diyos habang tayo po ay nabubuhay. Habang tayo po ay naglalakbay patungo sa ating tunay na tahanan sa bayang banal, paano natin maipapakita sa Diyos na ating pinahahalagahan ang biyayang kaligtasan na ating tinanggap? Sa 2 Timoteo, mga kapatid, Kapitulo 1, mga talatang 13 hanggang 14, ganito po ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Gawin mong halimbawa ang mga aral na narinig mo sa akin at magpatuloy ka sa pamumuhay sa pananampalataya at pag-ibig na bunga ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ingatan mo ang mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo sa tulong ng banal na espiritong nananahan sa atin. Mga kapatid, batay po doon sa mga talata na ating nabasa, paano natin maipapakita sa Diyos ang ating pagpapahalaga sa ating kaligtasan? Na ipapakita natin ang ating pagpapahalaga sa biyayang kaligtasan sa pamamagitan ng pamumuhay sa pananampalataya at pag-ibig. Paano po natin ito magagawa sa ating kasalukuyang kalagayan ngayon? Tayo po ay nagkawatak-watak. Alalahanin natin ang ating mga kapatid na ginigipit. Ganun po natin magagawa yung pamumuhay na may pananampalataya at pag-ibig. Mga kapatid nating nagtatago, tinutugis dahil po sa paninindigan sa katotohanan at katwiran ng Diyos. Subalit maging maigat din po tayo, mga kapatid, dahil yung iba naman
kung mabait ang isang kaanib sa Iglesia ni Cristo na naninindigan sa katotohanan at katwiran ng Diyos, sinasamantala naman ng iba. Maging maingat din naman po. Huwag tayong pumayag na napapaloko. Kahit sino pa, kahit tagapanguna pa natin, kapag mali ang ipinagagawa, hindi natin susundin. Bakit? Mapipinsala ang ating buong katauhan. Napansin po ba ninyo mga kapatid na pinaiingatan sa atin ang mabuting bagay na pinagkatiwala sa atin? Ano po ba yung mabuting bagay na yon? Sa ating panahon ngayon, ang mabuting bagay ay yung tayo'y kinaawaan upang mapabilang sa kaunting nalabi. Small remnant ng Iglesia ni Cristo. Lagi nating tandaan, hindi tayo umalis. Dala-dala natin ang ating pagiging Iglesia ni Cristo. Ano po ang tagubilin ng Panginoon sa atin? Bilang kanyang mga sanga na may kaugnayan sa pagpapalago ng ating buong katauhan sa makatwid bagay ng espiritu, kaluluwa, at pisikal na katawan. Pagdan po natin ang pahayag ng ating Panginoon Kristo sa Juan Kapitulo 15, mga talatang 4 hanggang 5 at 12 hanggang 14 pa. Ganito po ang pahayag ng Panginoon. Manatili kayo sa akin, at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makapamumungang mag-isa ang sanga malibang manatili ito sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga malibang manatili kayo sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay namumunga ng sagana, sapagat hindi kayo makagagawa ng anuman kung kayo'y hiwalay sa akin. Ito ang aking utos. Kayo'y magmahalan gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang hihigit pa sa pag-ibig ng taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung sumusunod kayo sa ipinag-uutos ko sa inyo. Mga mahal na kapatid, narinig po ba natin ang sinabi ng ating Panginoong Kristo na isinulat ni Apostol Juan? Ano po ang tagubilin sa ating lahat? Ang tagubilin sa atin ay manatili tayo kay Kristo. Bawat isa sa atin ay manatiling kanyang mga sanga na namumunga ng sagana. Sa paliwanag po ni Apostol Pablo, bawat isa sa atin ay katawan ni Kristo. Iglesia ni Kristo. Ang nananatili kay Kristo bilang mga sanga o katawan niya, nilinaw ng Panginoon na siya ay mananatili sa atin. Ang pagiging iglesia o katawan ni Kristo, dala-dala po natin yon. Walang sino mang tao na pwedeng mag-alis nito. Ang Diyos po lamang ang may karapatan noon. Yun po ang ating sampalatayanan. Hindi tayo naalis. Kailan? Kapag tayo po ay namumunga. Bakit? Yun po ang inaasahan sa atin. Mamunga ng sagana. Ano po ba ang bungang tinutukoy? Ang bungang tinutukoy ay mga mabubuting gawa na inihanda ng Diyos noong una pa na dapat nating gawin. Ito po ang bunga ng Espiritu. Ano po ang bunga ng Espiritu? Sa Galatia 5:22 hanggang 23, ganito ang sagot. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig,
kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Kaya mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili. Ito bang binanggit na bunga ng Espiritu ay ginagawa natin? Dapat lang po gawin natin. Dapat ba nating tularan yung ating mga kakapatid sa iglesia na sa halip na sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo maging kaisa ay sa tagapangunang leader na ang ipinagagawa ay lihis na doon sa katotohanan? Ay hindi ganun. Dapat ang pag-ibig iiral sa atin. Ang kapayapaan, kagandahang loob. Ano po ginagawa ng mga nakipag-isa kay Kristo at nagmamahal sa bawat isa? Ang binasa po natin kanina, 22 hanggang 23. Pakinggan natin, doon pa rin po sa Galacia 5, 24 hanggang 26 naman po, dinggin natin. Ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makalamang pagkatao, kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Yamang binigyan na tayo ng Espiritu ng bagong buhay. Lumakad tayo ayon sa kanyang patnubay. Huwag na tayong maging palalo. Huwag na nating galitin ang isa't isa. At huwag na rin tayong mag-inggitan. Mga mahal na kapatid, tayo po ba ay totoong nakipag-isa kay Kristo? Mga kapatid, tayo sa ating sarili ang nakababatid kung kanino tayo kaisang diwa. At higit sa lahat, alam po ng ating Panginoon Diyos kung sino-sino tayo sa kanyang banal na harapan. Pagkatapos nating natiyak ang biyayang kaligtasan, ating tungkulin ang pagsunod sa mga inaasahan sa atin ng Panginoong Diyos. Sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, manatili tayo sa Kanya na gumagawa, namumunga. Mga mahal na kapatid, we are one with God and Christ. Doon tayo dapat. Nung ang sugo ay nabubuhay pa, ano po ang malimit niyang sinasabi? Bumalik tayo kay Kristo. Huwag ninyong paniwalaan si Manalo. Si Kristo ang ating balikan. Si Kristo ang ating tagapamagitan. Sa Kanya tayo dumulog. Kaya huwag tayong tumulat sa ating ibang mga kapatid na sa halip na sa Diyos at kay Kristo makipagkaisa ay doon sa tao. Hindi po dapat yun. Kahit tagapanguna pa, kapag ka ang itinuturo ay lihis na doon sa nakasulat sa Biblia, ay hindi tayo susunod. Sundin natin ang sinasabi ni Apostol Pablo. Itakwil ang sino man, anghel man galing sa langit, kahit kami, kapag ka mali ang ipinagagawa, hindi tayo dapat sumunod. Bagos itakwil ang ganun. Magpapasako po. Oo, magpapasako. Hindi tayo tutol, mga mahal kapatid, na tayo ay magpasako. Saan tayo magpasako? Doon sa tama. Ang pamamahala ay dalawang bagay. Iba yung pamamahala at yung namamahala. Ang namamahala kapag ka liko ang ginagawa, hindi tayo susunod. Ang pamamahala, katungkulan na ibinigay sa tao na namamahala. Kaya tayo po, na mga kinaawaan ng ating Panginoon Diyos,
na napabilang sa napakakaunting labi. Dahil sa tuwing may uumang na pagtalikod, ugali ng Panginoon Diyos na siya'y nagbubukod ng mga tao. Kaya, history repeats itself. Salamat sa Diyos. Tayo po ay kinaawaan. Binigyan tayo ng pagkaunawa. Tulad ng sinabi ng Biblia, ang Diyos po ng kapayapaan, siya mismo ang magpapaging banal sa atin ng ganap. Gawin natin ang ating katungkulan na maingatang buo na walang kapintasan ang ating katauhan, ang ating espiritu, ang ating kaluluwa at ang ating pisikal na katawan hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos na tumawag sa atin ay matapat. Magagawa din natin ang pagtatapat sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang tulong, habag at biyaya. Mga mahal na kapatid, sana po gamitin pa tayo ng Panginoong Diyos na kasangkapan para doon sa ating mga kapatid na hanggang ngayon ay nagbubulag-bulagan, nagbingi-bingihan. Tayo na mga kinaawaan na makaliwanag ng Kanyang mga salita. Pumayag tayo mga mahal na kapatid. Pumayag tayo na tayo gamitin para po sa kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Tayo po mga kapatid ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, maraming salamat po sa iyo sapagkat hanggang ngayon damang-dama namin ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal. Kinaawaan mo kami na iyong ibinilang sa mga kaunting nalabi. Kami na nananindigan sa panig ng iyong katwiran. Ama, maawa ka po na sana ang iyong mga anak patuloy mong kaawaan. Panghawakan naming mahigpit ang iyong mga banal na salita, ang mga aral na aming natutunan sa pagsusugo mo sa huling araw. Ama namin Diyos, pakibasbasan ang lahat ng mga anak mo na ngayon ay sumasamba sa iyo. Lahat nawa na aming napag-aralan at napakinggan. Tulungan kami na ito'y aming gagawin. Maingatan namin ang aming buong katauhan hanggang sa pagdating muli ng iyong bugtong na anak upang tanggapin namin ang pangakong kaligtasan. Dakilang Diyos, kami po ay tumudulog sa iyo sapagkat may mayroong kang mga anak na may mga karamdaman. Maawa ka po, pagalingin mo po ang mga anak mong may mga sakit. Hipuin mo ng iyong makapangyarihang kamay. Palakasin mo po ang katawan upang magamit pa sa paglilingkod sa iyo. Panginoon Diyos, sana po ang hanap buhay ng iyong mga anak, basbasan mo po upang may magamit kami sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ama namin Diyos, sana ang gawaing itiniwala mo po sa amin magampanan ng bawat isa sa amin ng may pagsampalataya at pag-ibig upang makapagdulot kami sa iyo ng kaluwalhatian. Nagtitiwala kami, dakilang Diyos. Ang bawat isa na ngayon ay sumamba, meron silang kahilingan sa kanilang puso, iyong sasagutin ito upang lalong tumibay ang pananampalataya sa mga paglilingkod sa iyo. Panginoon, nagtitiwala kami. Nagbasbas ka sa lahat ng mga anak mong narito, kasama namin na sumasamba. Bagamat kami po ay magkahiwa-hiwalay ng dako, tinipon mo kami sa pamamagitan nitong teknolohiya
Kaya sana po, palaguin mo pa po kaming iyong mga anak. Tumawag ka pa ng maraming maglilingkod sa iyo, magtapat sa iyong mga banal na salita. Nagtitiwala kami, dakilang Diyos. Dininig mo po ang aming dalangin. Nagpatawad ka sa aming mga kasalanan. Ang lahat po ay aming hinihiling sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen.